Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tama lang yung ginawa ni Tito Soto na tinablan niya, mga minamahal, itong si Senator Rodante Marcoleta. Medyo kasi wala na sila sa hulog eh. Tapos nakita ko pa tong letratong to. Sila pa ni Amy Marcos ang nagtuturuan. Oo, na ginawa daw to ni, sabi ni Amy sa interview, ginawa daw to ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, hindi, ginawa natin ano yan, ginawa natin yan. So nagtuturuan pa sila kung sino yung nakaisip ng concept na to. Na okay, pag-usapan natin tong letratong to. So makikita nyo naman mga minamahal, na nandyan si Martin Romualdez. Tapos itong si Orly Gutesa, mga Diskaya, si Ako Bicol Representative Party List Zaldico, yan sila Henry Alcantara, yung mga district engineer na yan. Tapos itong si Yusek Rolando Bernardo. Ngayon ganito, ang pinakapunto lang nito, ang itinuturo ng lahat ng ito, walang iba kundi si Martin Romualdez. Ngayon, ano nga ba yung nagiging problema dito? Paano natin masasabi na itong si Orly Gutesa ay isang credible witness? Eh, nung pinapapunta to sa Department of Justice, hindi na nagpakita. At mas alam pa nga ni Senator Rodante Marcoleta ang nilalaman, mga minamahal, ng affidavit ni Orly Gutesa kesa nga dito kay Orly. 'Di ba? Scripted na witness ang nangyari. Tapos, itong mga Diskaya, aminado sila na wala silang naging connection dito kay Martin Romualdez. So, paano nasabi ni Senator Rodante Marcoleta at ni Amy Marcos na tinuro ng mga Diskaya itong si Martin Romualdez? Diba na, sabi nga nila, never pa silang nagkaroon ng contact, communication, or transaction, diba, ni Speaker Martin Romualdez. Diba? So ngayon, kahit nga itong si itong si Barry Gutierrez, 'di ba? May dalawang babaeng marites. My God, nakaka-stress mga minamahal. Tinatanggap niyo ng Senado, hindi mga credible. Diyos mio. Yung dalawang marites kasi, wala eh, puro hearsay lang. Kahit nga itong si Barry Gutierrez, tingnan niyo yung take niya dito sa issue na to. Panoodin natin sa naganap na Senate Blue Ribbon Committee, tapos yung meron daw pong dalawang panibagong testigo na lumabas na tinuturo itong si Martin Romualdez. My goodness, o tingnan nyo, kahit itong si Barry Gutierrez, pinagtawanan din yun. Partida, kakamping to, And Attorney Barry, anong reaction nyo dito sa, di ba, meron pa ngayon dumating yung parang naka-hood, yung pala si Gerald Pacanan, di ba, parang yung character sa mga green screen, naka-green siya, yung pa talaga pinili niyang sa mukha niya. Anyway, meron pa dalawang babae na pinipilit na idawit niya, yung dating speaker. Ano pong reaction niya dito? May relevance ba talaga sila sa case? Bukod sa sinasabi niya, kiniklaim nila na may ugnayan si Colonel Diskaya, pero ganun ho ba talaga kabigat yung ganung klaseng testimonya or sinasabi nila? Sa aking pagkakaintindi, parang hearsay ang dating. Ibig sabihin, hindi naman galing sa personal nilang kaalaman yung kanilang sinasabi. Ang sabi lang nila, nakausap namin yung kontraktor ng taong bumili ng bahay, eto si Colonel Diskaya, at siya ang nagsabi sa amin na si Martin Romualdez daw ang may-ari, ang bumili ng bahay nung kanilang pinagtatrabahuhan. Ang problema dito, hindi naman ito kinorroborate ni Curly Diskaya mismo. In fact, itinanggi niya na siya ay nagpunta doon. Ngayon, pwede natin sabihin, siyempre, si Curly Diskaya, tatanggi naman talaga yan. Pero, ang problema mismo, yung testigo, hindi batay sa kanilang personal na kaalaman. Hindi naman nila sinasabi na personal naming nakita si Martin Romualdez. Hindi naman nila sinasabing meron kaming nakitang patunay na mga dokumento na nagsasabi na siya ang bumili. Kumbaga, nakwento lang daw sa kanila. Yun nga. Pag sinabing hearsay, yun ang ibig sabihin nun. Kinwento lang sa'yo ng ibang tao, hindi mo mismong alam. At ang problema pa dito, yung sinasabi nilang nagkwento ay mismong tumatanggi na siya ay nagpunta doon at sinabi nga niya yung bagay na yun. So, tama si Senator Ping. Pwedeng maging lead ito, pwedeng maging batayan para lalo pang imbestigahin, maghanap ng mas matibay na ebidensya. Pero on its own, kung siya lang ang pagbabatayan natin, medyo sa tingin ko, wala pang batayan dito para sa isang matibay na kaso laban kay Speaker Martin Romualdez kung yun ang intensyon.
doon sa pagpresenta nitong mga testigong ito. At doon nga, partner and attorney, di ba, pina-identify pa sa kanya, pinaturo pa doon sa dalawang babae kung sino si Curly Discaya. I'm sure, mapanood mo naman sa television, lagi naman sila lumalabas sa TV. So definitely, kaya mo ituro yun, di ba? Tama po, attorney. Ako, buong buhay ko, hindi ko pa nami-meet si Curly Discaya, kaya ko siyang ituro. yun nga po di ba? Tsaka, kaya kumbaga yun nga pas meron pa nga yung Gerald na naka-hood. So, Anyway, di ba? Nakukuha niyo yung punto, mga minamahal. So, wala talagang mabigat na ebidensya na magdidiin kay former Speaker Martin Romualdez. I don't really get the point, di ba? Nitong si Marcoleta na bakit parang gigil na gigil at turong-turo na siya dito kay Martin Romualdez. Nagigets ninyo? Parang ano na naman bayarang witness. Yung dalawang babae na nagpakita doon sa sa Senate Blue Ribbon Committee. Tapos wala namang dating yung nila yung nilabas nila na na salaysay. Mas maganda pa nga pakinggan yung kay Ramil Madriaga, 'di ba? Kasi yun legit. Hindi naman natin sabihin na totally legit kasi baka sabihin niyo bias ko naman. Pagpabor sa akin, 'di ba? Sa administrasyon, oo agad. Makikita niyo naman, 'di ba? Yung pagpapaliwanag. Nandoon talaga na yung iba literal na nag-i-exist Ramil Madriaga, nakikita sila ni VP Sara Duterte. Pero itong dalawang babae na lumabas, pawang hearsay. Kaya nga nung tinabla to ni Soto, ito, merong balita dito, mga minamahal. Basahin natin. Sabi dito, ito, Soto tinabla flood control report ni Marcoleta. Yan na. Basahin natin, mga minamahal. Basahin ko na lang sa inyo. Sinasabi dito sa balita na binaliwala ni Senate President Vicente Tito Soto ang inilabas na report ng minorya na naglalaban ng rekomendasyon tungkol sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control project. So sinabi ni Soto na isinumite lang ang minority report matapos ilabas ang ulat sa Mother Committee. Kasi ganito yan. Paliwanag natin, mga minamahal, kung ano nga ba ang tawag dito, ang ibig sabihin ng Mother Committee report at ng minority report. So, ang Mother Committee report, yan po ay opisyal na dumadaan sa proseso, iniharap sa plenaryo at pinagbobotohan. Ngayon, ano yung minority report? Ang minority report ay galing sa ilang mga senador, hindi automatic na opisyal, kailangan isunod sa tamang proseso. So, dito pumapasok ang report ni Rodante Marcoleta at ni Amy Marcos. Kaya nga sila tinable kasi, report lang nila yon, batay lang sa kanila, 'di ba? So yung kasi, yung Mother Committee report, talagang opisyal na dumaan sa proseso, iniharap sa plenaryo at pinagbotohan. Samantalang itong minority report galing lang sa mga senador. Sila lang yung nag-imbestiga, hindi naman natin sure kung automatic na nasunod nila ang tamang proseso dito. So ngayon, bakit nga ba tinabla ito ni Tito Soto? So sabi ni Tito Soto, may timing 'di ba? May tamang timing, may tamang proseso. Hindi pwedeng unahan ang opisyal na ulat. So dagdag pa, mga minamahal, ni Tito Soto, kung hindi ito dinala sa plenaryo, hindi ito opisyal. So parang sinopla niya itong si Amy at itong si Senator Rodante Marcoleta. Uulitin ko hindi ibig sabihin ni Tito Soto wala ng anomalya. Wala siyang sinabing ganon. Hindi niya din sinasabi na peke ang ebidensya. Sinasabi niya lang medyo mali yung process na ginawa ni Marcoleta at ni Amy Marcos. So ngayon, ibig sabihin ba nito wala ng kaso? Hindi po yun, mga minamahal. So, ang Senado, uulitin ko sa inyo, hindi naman po korte. 'Di ba? At ang ulat ay hindi naman po, yung ulat sa Senado, hindi naman po yan conviction. So, minsan nga yung Senado nagagamit sa trial by publicity. 'Di ba? Nagagamit ang Senado sa napakawalang kwentang modus. 'Di ba? So, ngayon, ano ba yung totoong tanong dapat dito? So, may ebidensya ba? May dokumento ba? May papel ba na pwedeng gamitin ang DOJ at ang Ombudsman? Tanong lang, mga minamahal.
mga minamahal, kung meron naman, kahit sabihin pa natin na Senado yung nag-report na yan, kung meron naman talagang ebidensya, pwedeng gamitin yan ng DOJ. Pwedeng gamitin ng ombudsman at pwedeng maging basihan ng plunder, grafts, and malversation. Ngunit sa ginawang action ni Marcoleta na kinuha niya yung dalawang mimosang marites, wala talaga, as in, wala talaga tayong makita na pwedeng magdiin dyan kay Martin Romualdez. So ngayon, sa minority report mga minamahal, ang kanilang tinatrabaho dito ay itong si Martin Romualdez. 'Di ba? Bukod kay Martin, itong mga Diskaya at yung dating sundalo na si Orly Gotesa. Kasi hindi lang naman si Marcoleta yung nandoon, 'di ba? Merong iba doon na against sa mga Diskaya, against dito kay Orly. Ngunit dito kay Marcoleta, ang talagang diin niya dito, yung daloy ng sistema papunta kay Martin Romualdez. Pero according nga mga minamahal dito kay Tito Soto, ang inilabas sa dokumento ng media report ay hindi naman po yan opisyal. 'Di ba? So ngayon, dito nagkakaroon ng bangayan at banggaan sa substance versus procedure, 'di ba? Sa nilalaman versus sa timing. So, bakit mahalaga ang sinasabi ni Tito Soto na nakalagay dito, binaliwala niya ang flood control report ni Marcoleta. Bakit nga ba mahalaga itong sinabi mga minamahal ni Tito Soto? Ang punto niya kasi dito, kung gusto niyong maging opisyal ang ulat, sundin niyo ang proseso. 'Di ba? Dahil kapag hindi, pwedeng questionin yan ng korte. So, mababaliwala lang lahat. Hindi niya kinakampihan si Martin. Ang gusto niya lang sabihin, kung meron naman talagang ebidensya, edi kailangan meron kayong matibay na ipapakita na legit na makakapagdiin kay Martin Romualdez. Dahil kapag walang hindi kayo dumaan sa tamang proseso, pwede po yung questionin ng korte at pwedeng mabasura lang. 'Di ba? So, pwedeng mabasura. Ito at pwedeng sabihin tuloy na politically motivated itong ginagawa nila. So madaling sabi, ayaw mga minamahal ni Soto na masayang ang ebidensya dahil nga po sa maling proseso. Hindi sa pinapagtanggol niya itong si Martin Romualdez, ha? So ngayon, ano ba yung ibig sabihin nito sa publiko yung gusto niyang iparating? So, hindi pa tapos yung issue, unang-una. So, hindi pa malinis ang sinuman at hindi pa sarado ang pinto ng hustisya. So, kailangan talaga ang pinakamasusi na investigation. Ibalik sa tamang daan at dito nga po sa tamang proseso. At tandaan mga minamahal, ang tunay na laban ay nasa Department of Justice at Ombudsman, hindi po sa Senado. Kasi wala naman po silang kakayahan, 'di ba? Yung mag-conduct ng preliminary investigation. Although maganda po na magkaroon ng hearing, 'di ba? Kasi doon nalalaman din kahit papaano ng taong bayan. Pero yung mag-judge na agad yung mga senador, medyo mali po 'yun. 'Di ba? So ngayon, eto, basahin pa natin tong balitang to. A minority report is submitted after the committee report of the mother committee has been submitted. Otherwise, a piece of paper or unless the report pertains the 2 days that was conducted by the previous chairman, sabi ni Soto. So, sinabi rin ni Soto na hindi opisyal kung hindi dinala sa plenaryo. Tama nga naman. So, ang minority report na may petsang December 10 ay nilabas sa media ni Senator Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Inirekomenda sa report at posibleng legal na aksyon laban kina dating Speaker Martin Romualdez, mga kontratista nila sa Diskaya at dating sundalo na si Orly Gotesa. So, sinabi ni Marcoleta na maliwanag ang sistema na papunta lahat ng direksyon kay Romualdez. Kasi yun naman talagang gusto niyang i-point out na may kasalanan dyan itong si Speaker Martin Romualdez. So, according naman dito kay Soto, walang bigat at walang silbi ang nilabas sa dokumento ng minorya kung isa lamang itong media report. So, kailangan idaan sa tamang proseso. Due process pa din, di ba? Mga minamahal. So, yeah. Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always niyo pong i-hit ang notification bell for more update.